Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ikasampung kabanata ng Noli Me Tangere. Ang San Diego. Ang San Diego ay isang bayang nasa baybayin ng lawa na kilala sa malalawak na bukirin at saganang ani tulad ng asukal, palay, kape, at iba pang prutas. Mukhang payapa ang bayan mula sa simburyo ng simbahan at makikita ang ilog na parang ahas na pumapagitan sa luntiang kapaligiran. Sa gitna ng bukirin ay may isang makapal at may misteryong gubat na tadtad ng damo, baging, lumod, kabote, at orkidya. Maraming alamat ang umiikot tungkol sa gubat. Isa rito ang tungkol sa isang matandang Kastila na dumating noong panahong puro kubo pa ang bahay sa San Diego. Matatas siya sa Tagalog at tinangkang bilhin ang gubat mula sa mga nagkunwaring may-ari kapalit ang damit, alahas at salapi. Makatapos nito ay bigla siyang naglaho. Di naglaon, natagpuan ang kanyang bangkay na nabubulok at nakabitin sa punong balete, kaya lalo siyang kinatakutan ng mga tao. Sinunog nila ang kanyang mga ibinigay at iniwasan ng lugar dahil sa mga napapabalitang ilaw at panaghahoy sa gubat. Makaraan ng ilang buwan, dumating ang anak ng matandang Kastila, isang binatang mistiso na naganggalang doon sa Tornino. Doon na siya nanirahan, nagsaka at nagpagawa ng bakod sa libingan ng kanyang ama. Nang siya ay tumanda, nag-asawa siya ng isang dalagang taga Maynila at nagkaroon sila ng anak na si Don Rafael Ibarra, ama ni Crisostomo Ibarra. Lumaki si Don Rafael na iginagalang ng mga tao dahil sa kanyang kabutihan at husay sa pagpapaunlad ng sakahan. Dahil umunlad ang lugar, maraming dayuhan at intsik ang dumating at nagsimulang manirahan. Lumaki ang nayon, nagkaroon ng paring Indio at kalaunan ay naging ganap na bayan ng pinamumunuan sa kalaunan ni Padre Damaso. Sa kabila ng pagbabago, nananatiling iginagalang ng lahat ang libingan at lupain ng pamilya Ibarra.